Ang unang bagay na ginawa ko matapos makuha ang lying system, ay ang pumunta sa isang club at ipatawag ang lahat ng babaeng modelo sa buong lugar. Pagkatapos ay malakas kong tinanong sa kanila, gusto nyo ba ako? Gusto nyo ba ako? Gusto po. Pagkasabi pa lang nila nun, agad na nagbigay ng paalala ang system. Pumasok sa account ko ang 520,000 yuan. Sobrang saya ko sa nangyari. Yun pala, sa tuwing may magsisinungaling sa akin, makakatanggap ako ng 1,000 yuan. Pero hindi nagtagal, napansin kong may mali. Sabi ng manager, 53 modelo ang pumasok ngayon. Bakit 52 reward lang ang nakuha ko? May nagmamatapang pala na tumatanggap lang ng pera pero hindi gumagawa ng trabaho. Anong tingin nila sa akin? Isang charity institution. Agad na nagdilim ang mukha ko. Tiningnan ko sila isa-isa. Sinong hindi sumagot? Lumabas ka ngayon din. Pagkasabi ko nun, isang modelong mukhang malungkot, ang mayabang na humakbang palabas sa pila. Nang makita ito ni Manager Wang, natakot siyang baka magalit ako. Dali-dali siyang lumapit para ayusin ang sitwasyon. Ayaw mo na bang magtrabaho ngayong gabi? Bilis, humingi ka ng tawad kay Kuya Tinghay. Darating si Kuya Lee dito ngayong gabi. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad. Si Kuya Lee ay isang diamond level member. Mayaman siya, at napakagalante niyang tao. Sa tuwing pupunta siya rito, binibigyan niya ako ng 8,888 yuan na tip. Tiningnan ako ni Liu Ruyan nang may pandidiri. Ang buong suot niya ay wala pang 500 yuan. Wala akong panahong patulan ang mga pulubing tulad niya. Sige, kung ganun, umalis ka na. Mayroon pa bang gustong umalis? Nang marinig iyon, napatingin ang lahat sa pinakasikat na modelo ng club, si Lin Wan. Total, mas maraming mayayamang kliyente ang may gusto sa kanya. Yung mukha niyang yun. Kahit silang mga kapwa babae ay aminadong sobra-sobra ang ganda niya. Akala ko aalis din si Lin Wan. Pero hindi ko inaasahan, nakasandal lang pala siya sa pader. Walang anumang balak na umalis. Isang grupo ng mga inutil. Pagulong na pangungot siya ni Liu Ruyan. Naglakad siya palabas ng private room. Agad kong napansin, hindi siya pinigilan ni Manager Wang. Total, ang club naman ay bukas para sa negosyo. Kaya natural lang na pumanig sa kliyenteng mas may kakayahang gumastos. Tamang-tama, inilabas ni Manager Wang ang kanyang cellphone. Kuya Hai, yung bayad sa mga model, sa akin mo na lang i-scan. Pero nagkunwari akong walang narinig. Ipinagpatuloy ko ang pagtatanong sa mga model ng pangalawang tanong. Ako ba ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo? Kasabay ng pagsagot ng oo ng mga babaeng model. Pumasok sa account ko ang 520,000 yuan. Nang makita ito, sa gwapo kong mukha, muling sumilay ang isang maningning na ngiti. Agad kong kinuha ang cellphone ko. At binayaran ang lahat ng ginastos namin kanina. Nang makita niyang hindi ako nag-atubili. Sir, may iba pa po ba kayong kailangan? Sabihin niyo lang po, kung ganun, ihanda niyo ang lahat ng pagkain sa menu at ang malaking fruit platter. Bigyan niyo ng tig-iisa ang bawat modelo. Isang medyo chubby na modelo ang napaluha sa tuwa ng marinig iyon. Dahil noong huli, kumain siya ng isang pirasong pakwan mula sa fruit platter. At halos tawagan na siya ng pulis ng kliyente sa sobrang pandidiri nito. Nakita ko siyang tahimik na lumapit sa akin. Walang tigil siyang nag-twerk at iginiling ang kanyang katawan sa harap ko. Nang makita ito ng ibang modelo, gamaya na rin sila. Lahat sila ay gustong samantalahin ang pagkakataong ito para makalapit at makuha ang loob ko. Habang pinapanood ko ang grupo ng mga babaeng may taas na mahigit 1.8